Hallelujah. So ngayon pong umaga tayo po nadako salita ng ating pong Panginoon. Parang yung aking mata ay pablard ng pablard. Bago gusto i-donate yung inyong mga mata sa akin. Sinong gusto? Hallelujah. Praise God. Sabi nung doktor, okay pa naman sir ang iyong mata eh. Yung vision nyo, okay pa ba gayan? Hindi nga tayo makabasa eh. Hallelujah. Kaya, purihin po ang ating pong Panginoon. Alam niyo, sa kabila ng lahat, maraming rason para magpasalamat sa Diyos. Amen? Hallelujah. At siyempre may paraan naman dyan eh. Kung hindi siya maglinaw, ay di maglabo. Hallelujah. Sa Psalms 147, saan po natin? Hallelujah. Sabi po dito, sa verse 1, basahin po natin verse 1 hanggang verse 11. Praise the Lord, how good to sing praises to our God. Amen. How delightful and how fitting. The Lord is rebuilding Jerusalem and bringing the exiles back to Israel. Verse 3, He heals the brokenhearted and bandage their wounds. He counts the stars and calls them all by names. How great is our Lord, His power, His absolute. His understanding is beyond comprehension. The Lord supports the humble, but He brings the wicked down into the dust. Sing out your thanks to the Lord. Sing praises to our God with harp. He covers the heavens with clouds, provides rain for the earth, and makes the grass grow in the mountain pastures. He gives food to the wild animals and feeds the young ravens. Then, when they cry, He takes no pleasure in the strength of a horse or in human might. No, the Lord delight is in those who fear Him, those who put their hope in His unfailing love. Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang mga salita. Hallelujah. What gives God joy? Ano daw ang mga bagay na pwedeng makapagpasaya sa Diyos natin? Hallelujah. Mahalaga po na ang Panginoon ay mabigyan natin ng kasiyahan. Amen? Hallelujah. Siyempre, unang-una, kailangan natin na mamuhay na may pananampalataya, lumakad sa ating sinasampalatayanan. Amen?
Alam niyo mga minamahal, importante yun eh. Kasi nga, kung ang isang tao na nakakakilala sa Diyos, ay naniniwala lamang sa kung ano yung kanyang nakikita, hindi po yun pananampalataya. Kasi nakita mo na kaya naniwala ka eh. Diba? Yun yung kalagayan ng tao noon. Yun yung kalagayan natin. At yun yung kalagayan normally ng tao. Saka pa lamang maniwala pag nakita na niya. Ay, maniwala ko kung nakita ko eh. Diba? Ay sa atin pong Panginoon, iba. Na maniwala ka muna. Maniwala ka kahit hindi mo nakita. Diba? Kaya nga, sa panahon ni Jesus isa sa mga alagad niya ang laging nag-aalinlangan sa Panginoon. Tayo maniwala na ang Kristo, ang kanilang guro at ang ating Panginoong si Jesus na namatay doon sa cross ay muli nang nabuhay. Isang araw, nagpakita ang ating pong Panginoon, diba? Sa kanyang mga alagad. Hallelujah. Isang alagad ang hindi maniwala. Pero sabi sa kanya ng ating Panginoon, halika. Lumapit ka at ilagay mo ang iyong daliri sa aking palad. Para maniwala yung alagad ng ating pong Panginoon na nag-aalinlangan ay nahamon ng ating Panginoon na ilagay yung kanyang daliri doon sa palad ng Panginoon na siya nga sa Jesus narapako sa cross. Ibig sabihin, sa muling pagkabuhi ng Panginoon, nandun pa rin yung butas na pinagpakuan sa Kanya. Amin po? Kasi sinabi niya ipasok mo. Diba? So saka pa lang siya niwala at sinabi niya, my Lord and my God. Kaya sabi ng ating Panginoon sa kanya, mapalad ang naniniwala sa mga bagay na hindi pa niya nakikita. Amen! Hallelujah! Diba? Sabi ng Bible, Hebrews chapter 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Without faith, it is impossible to please God. So, ano ba ang mga bagay na pwedeng makapagbigay ng kasiyahan sa atin pong Panginoon? Sa kabila ng lahat, na ang ating Diyos, siya yung lumikha ng lahat ng bagay. Hallelujah. Diba? Siya po yung may likha at gumawa ng lahat ng bagay. At sa kanyang paglikha, alam naman po natin, matapos ng kanyang creation ng mga bagay, ano pong sabi ng Bible? Siya'y nasiyahan. Amen. Lalo na ang nilikha ng Diyos ang tao. Na ang tao ay nilikha ng Diyos na kanyang kalarawan. Na kanyang kawangis. Higit ang kasiyahan ng ating pong Panginoon. Amen. Nasiyahan nga si Yahweh. Nasiyahan nga ang Diyos ng likhain niyang hayop Tao pa kaya? Amen. Amen. Kaya, ikaw at ako, mga minamahal, dapat kang masiyahan sa sarili mo. Amen. Masiyahan tayo.
Ang Diyos nga natuwa eh. No? Ang Diyos nasiyahan. Tayo na mga magulang, natuwa ba tayo na tayo nagkapamilya, nagkaasawa at nagkaanak? Sino natuwa na magulang na makita ang kanyang anak? Di ba? Meron ba dito na paglabas ng bata ay nalungkot na gusto? Andiyan pa kayo? Di ba kasiyahan yan ng magulang? Ha? Na makita mo ang iyong anak? Wow! Magkasing hawig kami. Kaya sa kasiyahan ng alam mo, may mga magulang, sa kasiyahan ng magulang sa kanyang anak. May mga magulang, kung anong suot ng tatay, hindi ang suot ng anak. Binibihisa na maganda. Kung nakapulo ang anak, ang ama, nakapulo din ang anak. Kung ano ang yung pilukan ng buhok ng tatay, yun din ang pilukan ng anak. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, ano nga ba ang makapagbibigay ng kagalakan at kasiyahan sa atin pong Panginoon? Hallelujah. Una, mga minamahal, ang ating papuri sa Kanya. Hallelujah. God deserve our praises. Amen? Ang Diyos ba karapat-dapat na papurihan? Sabi ng Bible, hallelujah, praise the Lord. How good to sing praises to our God. Amen. No? Isang napakabuting bagay, mga minamahal, ang umawit ng papuri sa Diyos. Hallelujah. Kaya nga, diba, sa ating mga papuri, sa ating mga pag-awitan, ginagawa natin yung the best. Sapagat alam natin, ito ang gustong-gusto ng Panginoon. Na siya'y ating parangalan sa pamagitan ng mga makalangit na awitin. Amen. Hallelujah. Excited ba tayo pagdating sa pagbibigay ng papuri sa Diyos? Amen. No? Na-experience ba natin sa sarili natin na pagka na-late tayo sa praise and worship, parang kulang ang ating pagsamba. Kulang yung ating pag-serve sa Panginoon. No? Kulang yung araw natin na hindi tayo nakapagpuri ng buo sa Panginoon. Diba? Hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, isang napakasarap na bagay at pagkakataon ang tayo po'y makapag-alay ng mga papuring awit para sa atin pong Panginoon. Sapagkat yun yung paraan natin para i-express natin kung ano yung damdamin natin, kung ano yung nadarama nating kagalakan at kasiyahan. Hallelujah. Masaya ba tayo? Tayo ba'y nasisiyahan? Every time na tayo po ay magpuri sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Kumbaga, mga minamahal, sa ating mga gawain sa atin pong Panginoon, obserbahan po natin, napakahaba yung oras na ginugugol natin para awitan ang ating Panginoon.
Sa umpisa pa lamang ng ating gawain, tayo po'y umaawit ng papuri sa Diyos. Amen. Hindi yon ginagawa natin para magpaipon ng tao. Diba? Nung araw, sige magpaawit ka na. Habang wala pa yung iba. Ginagawa sa mga simbahan yan eh. Nagiging tradisyon na ng mga simbahan, o magpaawit ka muna ng masigla kasi wala pa yung iba eh. Ibig sabihin, nagpapaipon ng tao. Alam niyo mga minamahal, pwede tayong umawit sa Panginoon, no? Na hindi para mag-ipon ng mga tao, sapagkat alam ng lahat ng tao, alam ng mga kapatid sa Panginoon, kung ano yung oras ng simula ng ating gawain, ng ating pagpupuri sa ating pong Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. No? Kaya nga, nakakalungkot minsan, alam mo, hallelujah. Kasi nga, may mga tao na sadyang alam na nila yung oras ng gawain, na bago pumunta sa church, tapos na yung Sunday school, hallelujah. Kumbaga, magpipreach na lang si pastor bago dumating yung mga kapatiran. Hallelujah. Kasi nga, para bang lumalabas na sa tagal ng panahon, alam niyo yun? Yung matagal na panahon na paghihintay sa pagbabalik ng Diyos, sa pagbabalik ni Kristo, maraming na mga kapatiran, kumbaga, para bagang tinatamad na. Kasi tagal naman dumating si Jesus eh. Isipin nyo, sa amin doon, sa amin local church, 1980s, ako po ay naging mananampalataya. Linggo-linggo ay may mga prophecies sa simbahan. Kalimitan sa mga kapahayagan ng Espiritu Santo ng ating pong Panginoon, si Kristo ay darating na. Hindi magtatagal. So lumipas na po ang halos 30 taon. Siyempre yung mga membro noon ay kumbaga may edad na at ngayon ay matanda na, no? Ay hindi pa dumating ang Panginoon, ay napagod na eh. Kaya nga, pag dumating sa church ay late na. Kasi napagod na nga eh. Hallelujah. Pero alam niyo mga minamahal, sa paglilingkod sa Panginoon, dapat hindi tayo napapagod. Amen? Kung nagtiyaga tayo maghintay sa loob ng 30 taon kay Kristo, ay wala pa naman tayo sa pananampalataya. Sinasabi na sa Biblia na si Jesus ay malapit ang dumating. Amen po ba? Amen. Siya'y darating. Dala ang mga gantimpala para sa atin. Sabi sa aklat po ng pahayag. Pero hanggang ngayon ay hindi pa dumarating. At yan ang sabi ng Biblia. Sabi ng mga tao, sinasabi ninyo darating si Kristo, pero saan? Diba? Namatay na ngayon mga matandang pastor sa amin eh. Na nangaral sa muling pagbabalik ng atin pong Panginoon. Kaya nga, ang nakakalungkot, yung galak ng mga tao sa paglilingkod ay unti-unting nawawala. Marami sa mga mananampalataya,
sapagkat nawala na yung kagalakan, ay unti-unti na nanghihina at nanlulupaypay ang kanilang pananampalataya. Diba? Kaya nga, ano po ang paalala sa Biblia? Hallelujah. Na sana datnan tayo ng ating pong Panginoon na hindi malamig, hindi mainit-init ang ating panampalataya. Dapat mainit. Amen? Amen. May panahon sa buhay natin. Tandaan natin yan. May panahon sa buhay natin sa ating pananampalataya na mararamdaman natin ang panlalamig. Sino yung Kristiyano hindi nakaramdam yan? Kami nga na pastor nakakaramdam kayo pa kaya? Diba? Kami nga na pastor may pagkakataon na parang mag-backslide kayo pa kaya? Hallelujah. Pero alam niyo mga minamahal, sa panahon na maramdaman natin yan, sa panahon na atin pong maramdaman ang panlalamig, hallelujah, huwag kang tumigil kay Lord, huwag kang lumayo sa Panginoon, at huwag kang lumayo sa gawain ng Diyos. Yun ang panahon na kailangan mo ang init galing sa Panginoon. Amen? Yung panahon na tinatamad ka na umawit sa Kanya. Yung panahon at pagkakatamad kang mag-serve sa Panginoon. Yun ang panahon na kailangan mo si Lord. Amen? Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, sabi ng Bible, hallelujah, sabi dito, praise the Lord. How good to sing praises to our God. Hallelujah. Sabi diyan, the Lord is rebuilding Jerusalem and bringing the exiles back to Israel. Hallelujah. At ang sinasabi ito sa Biblia ay nagaganap na. Na yung mga itinapon na mga lahi ni Israel napunta sa iba't ibang panig ng mundo. Hallelujah. Mga minamahal, ang sabi ng Biblia, the Lord rebuilding Jerusalem. Hallelujah. Sapagkat ang plano ng ating pong Panginoon at ang pahayag sa Biblia kung bakit itatayong muli ng ating pong Panginoon ang Jerusalem, sapagkat yung ang kanyang bayan, hallelujah, ang mga Hebreo, ang mga Israelita na napunta sa iba't ibang panig ng mundo ay muling ibabalik ng ating Panginoon sa bansang Israel. Hallelujah. At yan ba'y nagaganap sa ating panahon? Nangyayari na po yan. Hallelujah. Nangyayari yan. Na yung lahi ng Israel ay ibabalik ng Diyos sa lupang pangako. Bakit? Yun talagang lugar nila Amin po ba? So ibig sabihin, kung ito'y maganap at ito'y mangyayari, kapahayagan lamang na malapit nang dumating ang atin pong Panginoon. Amen? Hallelujah. Bagamat mahirap mag-predict sapagkat wala sa Bible. Diba? Hindi nga alam ng mga anghel Sabi ng Bible, hindi nga alam ng anak Ang ama lamang nakakaalam kung kailan magaganap. Amen? Hallelujah. Pero, siyempre, sa Biblia ay may mga tanda patungkol sa huling araw at sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoon.
Glory to God. The Lord rebuilding Jerusalem and bringing the exiles back to Israel. Hallelujah. He heals the brokenhearted and bandage their wounds. Hallelujah. He heals the brokenhearted. Kamusta tayo mga kapatid? Tayo ba ay, ang puso ba natin ngayon ay wasak? Hallelujah. Kamusta ang puso natin? Tayo ba ay bigo? May mga pangarap tayo na hindi natin naabot. May mga plano tayo na hindi natupad. Siyempre pagka ganon, na frustrated tayo. Diba? Alam niyo, minsan, hinahayaan ni Lord na ma-frustrate tayo. Pero hindi, ibig sabihin nun, hindi naging tapat si Lord sa atin. May mga pagkakataon sa buhay natin na ipinaparanas ng Diyos na tayo mabigo. Andyan pa kayo. Pero hindi ibig sabihin tapos na si Lord sa buhay natin. Hindi pa tapos si Lord. Maaring nagsisimula pa lang si Lord sa buhay natin. Amen. No? Diyan ay paraan ng ating Panginoon para ayusin niya ang ating buhay. Amen. Nagsisimula pa lang si Lord para ayusin niya ang ating puso. Bakit? Mas maganda ang plano ni Lord kaysa plano natin. Hallelujah. Diba? Pagka tayo po ay frustrated, pagka tayo po ay nakakaranas ng kabiguan sa buhay, ang sabi ng Biblia, He heals the brokenhearted. Amen. Yung sakit na ating nararamdaman ngayon, kapatid, mga minamahal, ang Diyos ang gumagawa ng paraan para pagalingin tayo. Amen. Physically, tayo po ay nagkakaranas ng mga karamdaman. May mga sakit na atin pong nararamdaman sa ating physical na kalagayan. Hallelujah. Diba? Pero ang Diyos natin ay tapat. Ang Diyos natin ay mabuti. No? Huwag ka lang magbago ng iyong pananampalataya sa Kanya. Hallelujah. Ano po? At isang bagay, mga minamahal, na sinasabi ng Biblia na nakapagbibigay ng kasiyahan sa atin pong Panginoon. Ano pong sabi niya sa Biblia? Sa verse 11, the Lord delights. Delight is in those who fear Him. Ang Diyos ay natutuwa at nasisiyahan sa mga taong may takot sa Kanya. Amen? Kaya nga, importante po yan sa buhay ng tao. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Pag may takot ka sa Diyos, ayaw nating gumawa ng mali. Takot tayong gumawa ng kasalanan. Bakit? May takot tayo sa Diyos eh. Diba? Sino bang tao ngayon ang masasabi natin may takot sa Diyos? Di ba tayo? Di ba ikaw? Hallelujah. Bawat sa atin, ikaw yung taong sinasabi na may takot sa Diyos. Alam niyo, pag nawala yung takot ng tao sa Diyos, okay lang na gumawa tayo ng mali. Okay lang tayo pa yung magkasala.
Hallelujah. No? Bakit? Nawala yung takot mo sa Diyos eh. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, ang Diyos ay nabibigyan natin ng kasiyahan. No? Nabibigyan ng kasiyahan ng mga taong may takot sa Kanya. Pangalawa, sabi niya, hallelujah, those who put their hope in His unfailing love. No? Saan natin nilalagak ang ating tiwala at pag-asa? Sa Diyos at sa Kanyang pag-ibig na hindi nagmamaliw. Amen? Hallelujah. So, huwag tayong mawala ng pag-asa. No? Umasa tayo ng sabi ng Biblia, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagbabago. Amen? No? As long as na alam mo na ikaw ay anak ng Diyos at ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi kailanman nagbabago yan. Hallelujah. Mahal tayo ng Panginoon. Diba? Isipin natin. Sabi ko nga, kahapon, may fasting po yung mga kabataan. No? Nandito rin kami mag-asawa kahapon. Ay nang umalis sila, umuwi. Kami ni Pastora na iwan. Sabi ni Pastora, kung isipin natin ang kabutihan ng Diyos, diba? Na ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay makapangyarihan. May control ng lahat ng bagay. Kasi kung walang Diyos, kasi sabi ng mangmang, walang Diyos. Di ba sabi sa Bible? Kung walang Diyos, ay ang mundo natin ay umiikot sa kalawakan. Di ba? Kung walang Diyos, hindi natapo na sana itong dagat na ito. Yung tubig, natapo na sana. Pero hindi. May Diyos nga eh. Nandyan pa kayo? May Diyos na nagkukontrol. Kung walang Diyos, ay ang mundo umiikot. Ay di, dati ang araw, dahil umiikot ang mundo. No? Lumalakad tayo, nakabaligtad na. Sa kisabi tayo, lumalakad, nakabaligtad. Kasi walang Diyos na kukontrol eh. Pero may Diyos niya eh. Amen. May Diyos na nagkukontrol. Diba? Napakabuti ng ating pong Panginoon. Bakit? Dito sa mundo lamang, na dito tayo nilagay ng ating pong Panginoon, na ang Diyos ang nagkukontrol sa pag-ikot ng sanlibutan at mundo na ating ginagalawan. Dapat makita natin at makita ng lahat ng tao gaano kabuti ang Diyos na naghahanap lagi ng papuri para at galing sa kanyang mga anak. Diba? Kaya nga, sabi ng Bible, it is good to sing praises to our God. At siya yung Diyos na iyong pinaglilingkuran. Amen? Siya yung Diyos na dapat nating mapaglingkuran ng tapat. Mapaglingkuran natin na may galak at katapatan sa ating mga buhay. Diba? Hallelujah. Na dapat nating maalala at dapat nating samantalahin ang bawat pagkakataon na tayo po ay makapaglingkod sa Kanya at makapag-alay tayo
ng ating buhay, ng ating papuri sa Kanya. Bakit? Sapagkat darating ang mga panahon na hindi natin magawa ang nagagawa natin sa panahon na tayo may lakas pa. Diba? Dati ang araw hindi natin magawa. Yung nagagawa natin ngayon at yung magagawa natin ngayon, dati ang panahon, hindi natin kayang gawin yan. Mayroon po kami, yung tiyahin po namin na matandang dalaga nasa amin. Dati, tuwing araw ng linggo, araw ng prayer meeting, araw ng Bible study, nandun sa simbahan. Ngayong matanda na siya, halos hindi na makabangon, hindi na makapagbihis ng kanyang sarili. Kung hindi siya buhatin, hindi siya bihisan, hindi siya palitan ng diaper, hindi kaya magpalit ng sarili niya. Naisip ko tuloy, dati ang panahon, ito maging kalagayan din natin. At dati-dati, hindi nawawala yon sa simbahan. Kasi simbahan siya nakatira Pero ngayon, nandun sa bahay, malayo simbahan. Di ba nakakalungkot yun? Tumanda ka sa simbahan, tapos pagdating na humina ka na, hindi mo na kayang maglakad. Wala siyang magawa. Doon na sa simbahan. Doon na sa loob ng bahay. Iiwan siya ng nanay namin. Doon sa simbahan ng nanay namin. Siya naiwan doon sa bahay. Kaya nga mga minamahal, habang may panahon pa tayo, gawin natin kung ano ang nararapat at makapagbibigay ng kasiyahan sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Glory, glory to God. Hallelujah. Sabi diyan, He heals the brokenhearted and bandage their wounds. He counts the stars and calls them all by name. How great is our Lord, His power, is absolute. Amen. How great is our Lord, and His power is absolute. Hallelujah. Totoo mga minamahal. Dakilang Diyos at ang kapangyarihan niya ay totoo. Puro. Amen. Genuine. Hallelujah. His understanding is beyond comprehension. Ang karunungan ng ating pong Panginoon, walang tao na pwedeng makaarok nun. Amen. Hindi natin alam kung ano pa ang gusto ng Diyos at nais ng ating pong Panginoon. Ang ating kaisipan, napakalimitado. At hindi kayang abutin ng tao ang karunungan ng Diyos. Hallelujah. Beyond comprehension. Pero bang taong nakaalam ng plano ng Diyos? Di ba wala? Hallelujah. Pero alam natin na walang bagay at plano ng Panginoon na ikakasama ng kanyang mga anak. Amen? Lahat ay pawang sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Kaya nga, kung ano yung alam natin na mabuting bagay at kalooban ng Diyos, gawin natin. Amen? Maglingkod tayo sa Kanya. Magkaroon tayo ng takot sa Kanya. Hallelujah. At ibigay natin ang buo nating pag-asa sa Diyos at sa pag-ibig niya na hindi nagbabago sa bawat sa atin.
Hallelujah. Glory, glory to God. Huwag tayo magsawa sa Panginoon. Huwag tayo magsawa na magpuri sa Diyos. Bakit? Kailanman hindi ka pinanghinawaan ng Diyos. Diba? Kailanman hindi ka pinagsawaan ng Panginoon. No? Hallelujah. Hindi siya nagbago sa atin. Kahit na ilang beses tayong madapa, kahit ilang beses tayong magkamali, tapat ang Diyos para tayo po ipatawarin. Amen? Sabi ng Bible, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us to all our unrighteousness. Hindi lang tayo patatawanan ng Panginoon, lilinisin pa niya ang lahat ng ating mga mali. No? Ang lahat ng mga bagay na hindi matuwid sa kanyang harapan, lilinisin ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang ating pong Panginoon. Kaya nga, tayo bilang mga anak ng ating pong Panginoon, na magpatuloy tayo sa Kanya. Hallelujah. At gawin natin ang the best para sa atin pong Panginoon. Tayo pong lahat ay magsitayo. Hallelujah. Glory, glory to God. Sabi diyan, how good to sing praises to our God. Hallelujah. Awitan natin ang ating pong Panginoon. Awitan natin, Din sings my soul. Nabago na ang tempo ng Din sings my soul. Na mabilis na siya. Di ba maganda rin? Paminsan-minsan, ang dati-dati, Din sings my soul. Ngayon, iba na eh, mabilis na eh. Talagang nababago din ang kanta. Sumusunod sa panahon. Hallelujah. Glory, glory to God. Oh Lord my God, palapag natin ating kamay sa Panginoon. Hallelujah! I awesome wonder, consider all the words thy hands have made. I see the stars. I see the stars. I hear the rolling thunder. Power to all the universe display. Then sings My soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou art. That God the Son of Spirit sent me to die. I scarce can take it. That on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God today. How great thou art, how great
thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. Amen. How great thou art. Glory, glory to God. Lord, salamat ngayon pong umaga. Salamat sa kagalakan, Panginoon. Salamat sa kasiyahan, dulot na yung banal na Espiritu. Patuloy, Panginoon, na samahan mo ang iyong mga anak. Gabayan kami sa lahat ng aming ginagawa. Panginoon, salamat. Patuloy dakilang Diyos, ilagay mo sa aming mga puso ang kagalakang ito at ito'y manatili sa amin habang patuloy na kami po'y naghihintay at naglilingkod sa inyo. Panginoon, salamat. Ikaw po ang nakakaalam, dakilang Diyos, ng aming kalagayan. Sa panahon ng kahinaan, ikaw ang magbigay ng lakas. Sa panahon, Panginoon, ng kalungkutan, ikaw ang magbigay ng galak. Sa panahon ng problema, salamat, nandyan ka para magbigay ng solusyon. Hallelujah. Lord, sa panahon, dakilang Diyos ng kabiguan, nandyan ka para magbigay ng encouragement sa bawat sa puso sa amin. At ang iyong salita ay patuloy, dakilang Diyos, na nagpapaalala sa amin na ang pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw, na ang aming pag-asa, Panginoon, ay sa iyo lamang namin ipinagkakatiwala. Lord, salamat, manatili sa aming puso ang takot sa inyo. Mamuhay kami, Panginoon, na may takot sa inyo. Maglingkod kami, dakilang Diyos, na may katapatan. Pagpalayo, Panginoon, ng mga bata ngayon pong umaga. Dalangin namin, dakilang Diyos, ang salita mo ay manatili sa kanilang mga puso. Hindi sa bawat kabataan, sa mga magulang na narito. Lord, patuloy, dakilang Diyos, na pagpalain mo ang kanilang mga buhay. I-bless mo ang kanilang sambahayan. I-provide mo, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Dakilang Diyos, salamat. At patuloy na kami po ay umaasa sa inyo na ikaw ang Diyos na kasama namin at ang presensya mo ang siyang patuloy na gagabay sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord, salamat sa araw na ito at muli, Panginoon, sa mga araw na darating, dalangin namin, Panginoon, ikaw ang Diyos na kasama namin sa aming pong buhay at sa lahat ng aming pong mga gagawin. Salamat po, ikaw ang Diyos na patuloy magbigay ng tagumpay sa lahat ng aming mga plano. At nawa, patuloy mo kaming samahan. At salamat sa iyo ngayong umaga. Ingatan mo kami at bakuran mo na yung kapangyarihan ng aming mga buhay. Uwi kami sa mga tahanan. Dala namin, Panginoon, ang kagalak at pag-asa mula sa iyo pong mga salita. Sa iyo ang kapurihan at karangalan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen and Amen. Magandang tanghali po. God bless you. Amen. Hallelujah. Magkamayan po tayo. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon.